Okay. All right. Let's start with a prayer. Let's put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. All right, good evening once again or good afternoon po. No? So welcome sa ating webinar ngayong hapon or ngayong gabi. So magpapakilala po muna ako. I'm Lou Maraon. Isa po ako sa financial educator dito sa IMG. 6 years na din po na ginagawa ko ito, yung advocacy ng IMG. Before IMG, I was a data analyst in a call center or a BPO company dito sa Cebu. I'm also an investor and entrepreneur, an executive marketing director ng IMG, an associate financial planner din po under Registered Financial Planner of the Philippines, and a certified life insurance underwriter under IIAP. Yan. So, itong IMG or International Marketing Group ay isa pong financial brokerage company. Yung kagandahan po dito ay meron po tayong mission, no? Which is to educate 30 million families by the year 2030. Yan po yung ating financial literacy campaign. And right now, we're able to educate around 11.5 million all over the globe na po yan. So, ang layunin po ng ating community is matulungan natin yung bawat membro na ma-achieve yung financial success through our members' benefits. No? Nang una is yung financial education kasi ito po talaga yung pinaka-importante. May kasabihan po, di ba, na wala naman yan sa liit or sa laki ng kinikita na sa pagmamanage po talaga ng pera. And we believe, no, with financial education, maaari pong solusyonan yung mga problema natin sa financial. No? And of course, hindi din pwedeng lagi lang tayo attend ng seminar or webinar. No? Education is useless without execution. That's why sa IMG, meron din po tayong access right away sa different savings and investment program para makapag-execute po talaga tayo, makapagsimula ka agad. And also, we have, pwede tayong maging financial educator. We have a brokerage business. No? Talagang meron tayong napakagandang mission and an income opportunity combined. Yan yung kagandahan ng community natin dito sa IMG. And tonight, yung i-share ko po sa inyo is nanggagaling sa librong ito. Ito yung The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial educator. Sabi nga ni Brother Bo Sanchez, isang kilalang book author and Catholic preacher, sabi niya dito, friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it to people who need a financial revolution in their life. So kung tayo po ay gusto mabago yung ating financial situation ngayon, lalo na kung tulad ko, nung in-invite ako dito sa IMG, talagang nakita ko na, kasi imagine, walong taon din ako nagtatrabaho, pero yun nga, puro palabas lang all the time, no? Walang naiipon, walang nai-invest, no? And during that time na nag-attend ako ng financial class, yung nagustuhan ko talaga is yung matutunan paano ma-manage ng tama yung kinikita, at the same time, mapalago yung ating kinikita, no? So, yun nga, no? Pag-usapan natin yung nasa libro. I-share ko lang some important part of this book. Sabi dito, reality number 1, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Smart people fail, hardworking people fail. Even young and old people fail. So, ibig sabihin po pala, hindi guarantee na mabuti tayong tao, matulungin tayo, masipag tayo, ay magsasucceed na po talaga tayo financially. No? Hindi po pala yan guaranteed. Kasi imagine, kung titingnan mo, marami namang Pilipino, mga kababayan natin, na masipag. No? Masipag magtrabaho. In fact, marami yung, aside sa mga regular job, nagsa-sideline pa o may extra pa just to earn additional income. However, kung titingnan mo, wala pa rin ipon, baon pa rin sa utang. No? Even professionals like doctors, teachers, and engineers, no?
makikita mo mataas naman yung pinag-aralan, maganda yung trabaho, pero struggling pa rin financially. No? So, ibig sabihin po pala, hindi guaranteed na yung college degree, no? Hindi guaranteed that we will succeed financially. Kasi iba po talaga yung academic education sa financial education. That's why, hindi enough na nagkapagtapos tayo, dapat continuous yung learning natin. Kasi when we talk about financial education, hindi kasi siya tinuturo talaga. No, during that time, nag-aaral tayo, no? Sabi nga dito sa libro, these people don't set out to fail, they do because they failed to plan and manage their personal finances. Yan po talaga yung kulang. No? Kasi may, sabi nga, no, if you don't plan, then you're planning to fail. No? If you fail to plan, then you're planning to fail. Kaya importante po talaga na magkaroon tayo ng plano kung saan dapat napupunta yung ating perang kinikita. No? Another reality, sabi dito sa libro, many OFWs work hard for years and still end up retiring poor. No? Makikita natin yan, no? Kasi ako mismo sa 6 na taon ko dito sa community sa IMG, marami na din po ako nakakausap, lalo na yung mga kababayan natin. And yun nga, no, nung una, nung nag-abroad is sabi, isang kontrata lang, no, para makapag-ipon. Unfortunately, yun nga, yung isang kontrata, uh, natapos na walang ipon, kaya nag-extend na nag-extend hanggang sa umabot na ng isang dekada, palipat-lipat na ng ibang bansa, no? Hanggang tumanda na nga sa pag-a-abroad. Nung tumanda, hindi pa rin makapag-for good kasi walang ipon. No? O, hindi naman natin talagang masisisi yung mga kababayan natin, most probably, no? Wala din nakapag-educate sa kanila. Lalo na pag OFW, napakabait, napakamatulugin, napaka-responsable, no? Halos lahat binibigay sa pamilya. Nakakalimutan din yung sarili nila, no? But remember this, no? At the end of the day, when you retire, no? Ikaw din yung hahanapan ng pamilya mo eh. Kung ikaw din yung tatanungin kung bakit hindi ka nakapag-ipon sa loob ng napakaraming taon ng pagtatrabaho mo sa ibang bansa. Remember that walang ibang taong mag-iipon para sa iyo kundi ikaw lang din, no? So that's why you need to take control of your finances, no? Another reality, sabi dito, you also hear stories of OFWs investing in businesses for their families in the Philippines to manage. But unfortunately, kadalasan ng negosyong sinisimulan dito sa Pilipinas, no? Nagkaroon ng baboyan, bak bakahan, farm, kahit anong negosyo, kahit yung taxi, grab, no? Kung titingnan mo, no, hindi din nag-prosper yung mga businesses. No? So, kadalasan puro kapital, nagpapalabas ng kapital, eh walang bumabalik. No? Sabi nga dito, sa kanya na ang kapital, sa kanya pa rin ang gastos. No? Yan yung kadalasan na nangyayari. So, hindi rin natin masisisi because our family, lalo na kung hindi naman walang tamang mindset when it comes to handling a business, no, talagang hindi mo hindi natin ma-blame, no, kung hindi din nag-prosper. Kaya maganda pa rin na tayo po talaga yung nagmamanage ng ating negosyo, yung ating perang pinaghirapan. Kasi hindi po alam natin hindi madali kumita ng pera. Di po ba? No? And most of these challenges, no, or problem, no, ang ugat po talaga is kakulangan ng financial education. Lack of financial education. And yan po yung gusto nating ma-address dito sa IMG. We want those problem na ma-prevent po through financial education. No? Kasi when we talk about financial education, yun nga, hindi tayo tinuruan dito, no? Nung nag-aaral tayo, yung tinuro sa atin is yung paano magtrabaho para kumita ng pera. Pero hindi tayo tinuruan kung paano po yung pera naman yung magtrabaho para sa atin. Yung tinatawag na money working for you. No? So, kaya na po, napakagandang bigyan natin ng pansin itong financial education. And, of course, no, I believe some of you here makaka-relate din dito sa mga financial challenges or mga biggest worries, no? Yung tanong is, ano ba yung mga biggest worries or financial challenges mo ngayon, no? Una-una, no? Job and income security, no? Sa panahon kasi ngayon, there's no such thing as job security, no? Maaari po tayong mawalan ng trabaho anytime. Yung tanong po dyan is, paano kung nawalan ka ng trabaho ngayon? Who will take care of your family? No? Another is limited or small income. No? Konti lang yung kinikita. No? Kulang pa sa mga responsibilidad sa pamilya.
Maraming utang, lubog sa loan. Walang ipon, no? Maliit lang yung emergency fund or walang emergency fund. Walang retirement savings, kaya hindi na makapag-for good. Walang healthcare, walang insurance, walang investment. No? Isa din sa mga biggest worries is yung pagpapaaral ng mga anak. Lalo na kung napakaraming anak. No? And ito din, pinaka-challenge talaga natin is to sustain the basic needs and increasing cost of living. Kasi talagang napapansin natin, no, ang bilis tumaas ng mga bilihin sa panahon ngayon. Siguro, dati, no, yung 1,000 natin, marami pa tayong nabibili. But ngayon, yung 1,000, no, parang 5 item lang, isang supot lang, wala na. No? Kumbaga, lumiliit yung value due to inflation. No? Yan yung challenge natin. Bilis tumaas ng mga bilihin. Pero yung increase ng sahod natin, ganun pa rin. No? Walang pag-increase nga halos eh. No, kahit kasi kasabay ng pag-increase ng sahod mo, tumaas din yung mga bilihin, tumaas yung cost ng rental, no? So, yan yung challenges talaga natin ngayon. And high responsibility, lalo na sa mga breadwinner, no? Ang bilis tumaas ng responsibilidad, ang bilis tumaas ng demands at pangailangan ng pamilya mo, pero yung kita mo, ganun pa rin. Kaya, kahit anong gawin mong pagtitipid, talagang minsan hindi talaga kakasya, no? And ito, aging parents. Oh, lalo na pag meron nagkasakit sa pamilya, who will take care of their medical needs. Oh? Another, ito rin, nasa sandwich generation tayo. Aside from building or providing for our own family, we're also helping our aging parents, our siblings. Nasa sa atin lahat ng responsibilidad. And yun nga, sa kagustuhan kumita ng extra income, napupunta din tayo sa mga investment scams. No? Kaya po, no, mahalaga na mapag-aralan o matutunan po talaga natin itong financial education. Sabi nga dito, no, control your future, it's in your hands. No? We need to take charge of our finances. No? Nasa ating mga kamay naman po talaga yan. No? Wala sa kamay ng ating gobyerno. Kasi kung isipin mo, kahit sino pang presidente nakaupo dyan, it will not affect our personal economy. No? Wala din yan sa employer mo. You need to take control of your future because the future is in your hands. In order for us to prepare for those kinds of challenges and solusyonan yung mga ganong worries na na-mention ko kanina, kailangan po natin matutunan paano din kumita ng extra income. Dapat may backup plan din po tayo. Dapat matuto tayo paano din mag-ipon. Kasi minsan, kahit nga nadadagdagan yung kita, pero in most cases, nadadagdagan din yung mga expenses kaya hindi makapag-ipon. Kaya importante matuturuan natin yung sarili natin paano mag-ipon. And mapalago yung ating perang iniipon through investment. No? And learn how to protect our hard-earned money. No? Dapat po, hindi lang tayo yung nagtatrabaho para kumita ng pera. Dapat aralin din natin kung paano yung pera magtrabaho para sa atin. Yan yung tinatawag na make money work for you. Kasi, di ba, isipin mo, hindi naman tayo habang buhay magtatrabaho. Darating yung time na for good or magre-retire tayo. No? Pero yung mga needs natin, those are permanent kahit nasa edad kang 65, 70, 80. Yung basic needs mo, nandun pa rin. Oh. Yung tanong dyan is, who will take care of your needs pagtanda mo? That's why you need to learn how to make money work for you habang malakas ka pa, kumikita ka pa ng pera. Para pagdating sa time na mag-retire ka, money is already working for you. Oh? And become your own money manager. Kasi hindi kasi enough that you will only seek guidance sa mga financial advisor. Importante pa rin ikaw yung maging financial manager ng sarili mong finances. No, kasi ikaw naman yung nakakaalam ano yung financial situation mo ngayon. Ano yung mga kailangan mo. And it's better pa rin, no, na matutunan mo yan, no? So that you can also teach it to your kids, no? And build a solid financial foundation. Ito po talaga yung pinaka-importante. Kung balikan natin yung libro kanina, no, ito yung sikreto ng mga mayayaman. No? When it comes to building our finances, tulad lang po pala ito ng pagbibuild din ng bahay. No? Usually, no, tayo, no, kadalasan ng Pilipino, pag kumikita, ano ba yung inuuna? Di ba? Investment. Lalo na yung makapagpundar talaga ng bahay.
no? So, ganun din ako dati. Talaga guilty ako, no? When I start earning, iniisip ko talaga is makapagpundar ka agad ng bahay kasi lumaki din kami sa hirap. Nakikita lang sa mga kamag-anak. At iba pa rin yung merong sariling bahay, di po ba? No? So, I'm not saying it's not good, but there is a better way pala, no? Para maayos natin yung ating finances, no? Yun nga, yung pag-build ng ating solid financial foundation, it's just like you're building a house. Kailangan mong i-build yan from the ground going up. So, ibig sabihin po, no, yung, di ba, pag nagpapatayo tayo ng bahay, gusto natin matibay or pulido yung pagkakagawa para hindi madaling masira. Di po ba? No? So, dapat ganun din yung ating mindset or concept when it comes to building wealth. No? Ito po yung ating blueprint. Ito po pala yung dapat nating sundin. No? Yung dapat pala nating i-prioritize is yung magkaroon talaga ng healthcare. And bakit po ba healthcare? Kasi dito na sa atin sa Pilipinas, marami yung nagkakasakit, namamatay, hindi dahil walang pera or I mean, hindi dahil walang gamot or hospital na available, but because walang perang papagamot. No? And kadalasang challenge ngayon is pag mayroong nagkakasakit sa mga family members, nag-chip in yung buong angkan just to provide for the medical needs. No? Kasi napakamahal magkasakit. Kahit yung consultation nga, magkano na ba? 500 to 800 or 1,000 pesos. That is equivalent to one day income ng minimum wage earner dito sa Pilipinas. Ganyan kamahal. No? Kaya importante po talaga magkaroon ng healthcare kasi wala naman sa edad yan. Bata man or matanda, maaari magkasakit. Yan nga, no? It's not a matter of what if, it's a matter of when. Kahit hindi natin alam anong mangyayari sa buhay natin. No? Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng protection or life insurance, especially if you are the breadwinner. May mga taong maasa sa kinikita mo ngayon. You need to have protection or life insurance. This is what we called also as income replacement. Yun nga, hindi man kayang mapalitan yung buhay natin, pero yung income po natin, pwedeng palitan yan ng insurance para yung pamilya natin ay makasurvive pa rin. They can still live a comfortable life. Hindi sila maging financially devastated. Yung mga anak mo makapagtapos pa rin. No? So, ibig sabihin, no, when you have protection or life insurance, this will ensure that your dreams for your family will not die together with you. No? Your family can still survive or live the life that you dream for them. No? And pangatlo, magkaroon or ma-eliminate or ma-manage ng tama yung utang. Kasi iba pa rin yung meron kang peace of mind. No? Imagine kung may utang ka. No? I know, no, pag marapit na yung due date, hindi ka nakakatulog. Kakaisip kung saan ka naman magbayad dun sa utang mo. And sometimes, no, pakonting-konting utang, tumatagal, lumalaki, na may mismanage. No? And yan yung kumbaga, anay po talaga sa ating finances. Lalo na kung yung mga utang is malalaki yung interest rate. And dito sa IMG po, tinuturo po natin din dito paano ma-zeroed out or makaahon po sa pagkakautang. May workshop po tayo dyan. And pang-apat is ma-build yung ating tinatawag na emergency funds. Kasi kahit anong gawin nating paghanda, may mga emergency po talaga sa pamilya. At kung wala kang inihandang emergency fund, pag mayroong mga ngailangan, napupunta ka talaga sa emergency loan. Kaya kahit mataas yung interest rate na offer sa'yo, kinakagat mo na, tinatanggap mo na kasi kailangan na kailangan. Oh? So, importante yung magkaroon din tayo ng sapat na emergency fund. Panglima, investment. Of course, we need to invest to achieve our financial goals and dreams. No? Diyan na po pumapasok yung mga solid investments tulad ng bahay, sasakyan, lupa, no? Yung mga liquid investment tulad ng pag-i-invest sa stock market, no? Bonds, mutual funds, no? Those are different investments. And makikita mo dito sa ating illustration, no? Nasa panghuli po yung investment. No? Last priority na po dapat investment. Kasi usually, pag merong nagkakasakit, ano ba yung nangyayari? No? Naibibenta din or naisasangla din yung mga properties na naipundar ng napakaraming taon para lang ibayad sa mga medical expenses. No? So, yung mga investment, yun yung nagiging healthcare. Kaya back to zero ka na naman. No? That's why, no, what we really recommend, build it right. Build it
a solid or a strong financial foundation. Dapat kompleto po itong lahat. May healthcare ka, may protection, may eliminate yung utang, may emergency fund, and then investment. Para anuman yung mga financial challenges na dumating sa buhay mo ay hindi ka mahihirapan because you're able to prepare for it. No? So preparation is key. No? So dapat ma-build up natin na yung tinatawag na solid financial foundation. Alright? So I hope you learned something. So this time, no, pag-usapan natin paano ba magsimula para makapag-build up ka ng solid financial foundation. So these are the different investment vehicles na tinuturo natin dito sa IMG. No? So, do you know about stock market and mutual funds? No, ito po yung sa investment. So, I know most of you here ng nakakita ng ads sa Facebook, no, kung paano mag-invest sa stock market or mutual fund, no? So, ito po 'yon, no. Dito sa atin sa Pilipinas, may tinatawag po tayong Philippine Stock Exchange kung saan po nagpapalista yung mga malalaking kumpanya tulad ng nakikita niyo diyan ngayon sa screen, Jollibee, BDO, SM, Ayala, para makapagbenta din sila ng shares sa public, no? Dahil nga retail yung pagbebenta, kailangan pong dumaan yan ng broker. So, of course, para makabili tayo, dapat meron tayong broker. Alright? So, yung kagandahan po, pag bumibili tayo ng share sa mga malalaking kumpanya, nagiging shareholder po tayo, nagiging part owner po tayo. So, ibig sabihin, pag kumita po yung mga kumpanya na yan, kikita din po tayo as a part owner or shareholder. So, it will really allow us to earn what the wealthies are earning. No? So, in fact, no, kung wala ka namang experience sa pag-handle ng negosyo, it's better na i-invest mo na lang dito. No? Kasi iisipin mo yung SM, no? Ilang companies ba yung meron si SM? Yung Jollibee, ilang businesses or branches ba yung meron yung Jollibee? Yung BDO, ito yung number 1 banking company dito sa Pilipinas, no? Ilang tao ba sumasakay ng Cebu Pacific, ng Philippine Airlines, di ba? No? Ilang taong gumagamit kay Globe, kay PLDT. No? So, yun yung kagandahan. Nagiging kasosyo mo yung mga malalaking kumpanya, malalaking negosyo. So, talagang makakasiguro ka, over long term, kikita yung investment mo. And there are actually 2 ways on how you are going to invest in stock market. Unang-una po yung tinatawag na direct investing or trading. No? Sa trading, dapat po medyo mas malaki yung pera mo dyan to diversify your investment. And dapat po nakatutok kayo sa stock market from Monday to Friday from 8 a.m. until 5 in the afternoon. Kailangan mo ring aralin yung mga iba't ibang strategy tulad ng tinatawag na technical analysis, fundamental analysis. Kailangan mo aralan yung mga history ng mga kumpanyang inyong papasukan. No? So, kailangan po talaga ng medyo maraming pera at oras. No? Now, if you are first time na makarinig regarding dito, wala kang karanasan, wala ka ring oras, busy ka sa trabaho sa ibang bansa, what we really recommend is yung mag-invest po kayo indirectly through mutual funds. No? So bakit po nagiging indirect yan? Kasi wala kang gagawin. This is a passive investment. So kahit wala kang ginagawa, kumikita yung investment mo over long term. No? And ganito po yung mangyayari dyan. Yung pera, yung mutual fund kasi it's a pooled fund. Pagsama-sama po yung pera ng mga investors dito. So kahit pa konti-konti lang, siguro nagtataka kayo bakit maliit lang yung kailangan na investment capital kasi yung pera ng mga investor, pagsama-sama po yan. Nilalagay yan sa isang mutual fund company. So basically, yung pera ko, pera ni Ma'am Del, pera ni Kuya, pera ni Sir Joel, ay nilalagay yan sa isang mutual fund companies. And under that mutual fund company, meron tinatawag na fund manager na siya nag-manage ng ating pera, ng ating fund. They are expert na talaga ito yung tinutukan, ito yung pinag-aralan, ito yung trabaho. Kaya makakasiguro tayo that over long term kikita yung ating investment. Okay? These are other benefits when you invest in mutual fund. Yun nga, unang-una, yung tinatawag nating professionally managed. Yun yung kagandahan ng mutual fund. May magmamanage ng pera natin. So, over long term, it's recommended, kikita po talaga yan. And aside from that, of course, second is diversification. Automatically, kahit gaano kaliit or kalaki yung nahalaga yung ini-invest mo dito, yung pera natin po nakalagay na yan sa iba't ibang kumpanya, iba't ibang sector din.
No? Yun yung kagandahan. Of course, may kasabihan sa investing, di po ba, that do not put your eggs in one basket. Kaya to manage the rest of our money, to manage the rest of our investment, dapat po ini-invest siya sa iba't ibang kumpanya. No? So, sa perang nilalagay mo, so investor ka na sa iba't ibang kumpanya dyan. No? And low capital requirement. Yun nga, sa halagang 1,000 pesos, makakapagsimula ka na mag-invest sa mutual fund as long as you are already a member of IMG. And another good news, sa halagang 20 pesos, pwede ka nang makapag-add sa investment mo, makapag-top up sa investment mo. No? So yung 20 pesos, kung ibibili mo yan ng kung ano-ano, siguro napakaliit na lang. Pero kung ini-invest mo yan, marami po kayong mabibili na shares dyan. No? Another is great equalizer. Ibig sabihin, kahit maliit lang yung investment mo, may mga investors na milyones yung in-invest dito, the yield or the returns are paid proportionally. No? Pantay-pantay yung binibigay na kita dito sa mutual fund. And another is potentially higher return. Sa mutual fund po, pwede tayong kumita average 8 to 12% per annum. No? And kadalasan, magkano lang ba yung mga interest rate ng regular savings account dito sa Pilipinas? No? It's less than 1%. No? Wala pa sa 1% yung binibigay ng mga bangko. Kaya kung may pera ka dyan, na pinapatulog mo lang, sayang lang. No? Kaya if you have money intended for your long-term goals, maganda po talaga, nini-invest natin sa mutual fund because you can earn better rates. Nasa average 8 to 12% per annum po yan. Okay? And it's liquid. Ibig sabihin po, yung ating shares, mabilis lang yan na ibebenta at nakaka-convert into cash. Hindi tulad ng mga solid investment like sasakyan, bahay, lupa, na matagal mo talaga siya na ibebenta, matagal ka makahanap ng buyer, di po ba? No? Dito sa mutual fund, sakaling kakailanganin natin ng pera, within 7 to 15 days, nandyan na yan sa bank account mo. No? Easy to liquidate. And it's safe because mutual fund is regulated by the Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act. So this is legal po, investment. And another is, mutual fund is also tax-free. Ano yung investment mo, hindi po yan binabawasan ng tax. Yan yung kagandahan sa pag-i-invest ng mutual fund. Kaya yung mga mayayaman, minamaximize yung pag-i-invest sa mutual fund kasi zero or tax-free. Diba yung mga savings natin sa bangko, kahit gaano yan kaliit, binabawasan ng tax. No? Dito sa mutual fund, walang bawas po yan. No? So, pag nag-member po kayo ng IMG, magkakaroon po kayo ng sarili niyong account wherein you can monitor your investment. Kahit sa sulok po kayo ng mundo, nakikita niyo po yan. Even sa mobile phone po ninyo, no, pwede niyo po ma-access as long as meron po kayong internet. So, how mutual fund works? So, ganito po yan. For example po, no, let's say last February 2023, nag-invest tayo ng 5,000 pesos. No, yung price per share during that time or net asset value is 0.6842. So dahil nga wala pa sa 1 peso, mas marami po yung ating nabibili na shares, nasa 7,308. Let's say another month, nag-invest ka another 5,000 pesos, mas mababa yung price per share or net asset value, nasa 0.6596. So mas marami ngayon yung nabibili mong shares, nasa 7,580 shares. So dito sa mutual fund, depende po sa inyo kung magkano po yung dinadagdag nyo sa inyong investment. Maaaring 500 pesos, 1,000 pesos, 300 pesos. Kung mas marami po kayong pera, pwede nyo pong dagdagan yan ng mas marami. Kung medyo gipit naman kayo, pwede nyo lang dagdagan yan kahit 20 pesos. Importante lang is you build a habit of consistent investing. Kasi yun po yung pinakasikreto sa pag-invest ng mutual fund eh. Dapat consistent ka talaga nag-invest to maximize the growth of your investment. Nakikita mo yung performance din ng ating market, no? Para mas lalo mo siyang ma-appreciate, no? So, another technique or strategy po talaga yan is kung mababa yung presyo ng shares, that's the time you invest more. Mas dapat mas marami kang bilhin na shares because the lower the price, mas marami po yung shares na nabibili po ninyo. No? So, paano ba natin malalaman na kumikita tayo? No? Ganito po yan.
Your total accumulated shares, makikita nyo naman po yan, no? Nasa 75,325. Yung current NAV or current price per share is nasa 0.7210. No? This is as of February of 2024. Nasa 0.7210. So, i-multiply nyo lang po yung shares, total shares, at saka current NAV. So, yan po yung current value. Yung value in peso, which is 54,300. I-total mo rin or i-sum up mo rin yung total amount invested or yung capital mo, nasa 47,400. So, yung gain mo ngayon is nasa 6,860 pesos. That is actually 14.46% ng investment mo. Huh? So, ibig sabihin, no? For the past 12 months, February 2023 to February of 2024, kumita po tayo ng 14.46%. No? So, imagine, kaya talagang ma-achieve yung projection na ito 12%, no? Kasi dito lang sa 1 year, sumobra pa nga tayo, 14%. So, imagine this, paano kung pumalo na yan sa 1 peso, yung price per share? You could earn 50%, no? So, may kasabihan nga, no? The best time to invest was yesterday, but the second best is today. No? Remember that you cannot timing the market. All you need to do is dapat nasa market po kayo. You're in the market so that you can maximize the growth of our economy para po lumago, kumita yung pera po ninyo. Alright? So, para makapag-start kayo, mag-invest sa mutual fund, kailangan lang po member kayo ng IMG. So, bago natin pag-usapan yung membership, balikan natin muna yung pinaka-priority sa pag-build ng solid financial foundation, which is yung healthcare. Ha? Dito sa atin, sa Pilipinas, there are actually 2 types of healthcare. One is short-term. Mostly, short-term are benefits na nakukuha natin when we are employed, tulad ng mga health card, no? Pero alam natin, no? Once nag-retire tayo or nag-resign tayo, hindi natin yan madadala. Hindi natin yan magagamit. And kailan ba usually lumalabas yung mga karamdaman? Di po ba? Pag nasa edad 50, pataas na tayo. No? Pag imagine, no? Pag nag-retire ka na sa trabaho, wala ka ng healthcare. No? Kaya importante po magkaroon din tayo ng sarili nating healthcare, especially for our retirement years. Kaya importante may long-term care po tayo. This is designed for our personal na healthcare po talaga, especially magagamit natin during our retirement years. So, remember that tatlo yung, there are 3 things that will happen in our life. Nang una, yung tanong is, what if you get sick? Sino po yung magbabayad ng hospital bills ninyo? Pangalawa, what if you die too soon? Who will take care of your family? Who will take care of your responsibilities? Pangatlo, what if you live too long? Paano kung tumanda ka ng 70, 80, or 90 years old? No? Ano po ba yung solusyon dyan? Dapat meron tayo nito. May healthcare, may insurance tayo, at saka investment. Alright? So, yung partner po natin dito sa IMG is Kaiser. Ito yung kanilang Kaiser 3-in-1 Savings Program. So, marami po tayong plans na pwedeng pagpilian. Depende po sa kaya natin na masimulan. In this illustration, this is K100 plan. Yung annual term po is 58,821. Pwede din po kayong mag-semi-annual, mag-quarterly, or monthly. Yung kagandahan ng annualize is makaka-discount po kayo ng 2 months. No? Sa Kaiser po, 7 years lang po kayo dito mag-iipon. So kung nasa edad 22 years old po kayo ngayon, 7 years kayo maghuhulog, mag-iipon, at the age of 29, fully paid na po kayo. Wala na po kayong iisipin, wala na po kayong aalahanin after that. And Kaiser will issue a certificate of full payment. And after that, maghihintay na lang kayo ng maturity for another 13 years. No? When we talk about maturity, that's already good as cash. Ibig sabihin, maaari nyo nang ma-withdraw yung inyong pera. At yung kagandahan dito sa Kaiser, kahit 1 taon ka palang nakapaghulog, libre yung annual physical exam. Yung 5 basic benefit, no? Urinalysis, fecalysis, no? X-ray, blood count, no? Libre po yan. Libre din yung magpalinis ng ngipin o magpabunot ng ngipin, basic tooth extraction, and sakaling magkasakit tayo, ma-confine, no? May room and board allowance na 1,000 per day, and at one annual benefit limit
of 60,000 per year. This is for hospitalization at may basic health benefits. At meron din po itong waiver of installment due to death. Ibig sabihin po, sakali yung policyholder na aksidente namatay, mawi-waive po yung balance ng plan, automatic po fully paid na. Wala na pong babayaran. At yung kaiser po ay transferable upon death of the owner, malilipat po yung kaiser sa kanyang beneficiary. Yan yung kagandahan ng kaiser. Kaya ito yung tinatawag din nating ipon na walang tapon. Kasi ano man yung sinimulan mo, this can benefit you and your family. Oh, ito yung ipon na walang tapon. May waiver of installment due to total and permanent disability din po. At may life insurance coverage worth 450,000. Ito yung death benefit na matatanggap ng pamilya mo. May accidental death and disablement benefit na worth 450,000 din. So that's a total of 900,000 yung matatanggap at paghati-hatian ng mga beneficiaries ninyo. Alright? And family assistance service. So again, sa Kaiser, 7 years ka na mag-iipon, maghihintay ka na ng 13 years for maturity. So sa K100 plan, that's 58,821 yearly hanggang 7 taon. Kung i-multiply natin yan to 7 years, that's 411,000. No? Yung 411,000 na nahulog mo, yung balik naman yan sa inyo, yung matatanggap nyo pagdating ng maturity is 1.2 million. No? That's almost triple yung balik ng Kaiser Savings Plan. Yan yung kagandahan din niya. And let's say, hindi mo pa kailangan yung pera mo, at age 42, at age 60, lalago yan, maging 6.5, at age 65, maging 10.5 million. So makikita po talaga natin, money is already working for you. Money grows through compounding interest, no? And these are different Kaiser plan na pwede yung pagpilian. Again, this is a 3-in-1 savings plan. May healthcare, life insurance, and investment. So for Kaiser po, yung cover dito is from age 10 to 60 years old. So yung minimum plan is K45. And yung ang annualized nito is 26,470. Yung magiging monthly is 2,647. Yung annual benefit limit, this is for hospitalization, is 50,000. Life insurance coverage or death benefit is 200,000. And 405,000 for accidental death, and the maturity value is 500,000. Kung gusto natin ng mas malaking benefit, what we recommend is K100 plan, 58,821 annually or 5,882 monthly. Yung benefit mo dito is 60,000 per hospitalization, 450,000 per death benefit or life insurance, 900,000 sa accidental death, at saka 1.2 million sa investment. No? Ito yung recommended natin dahil ito yung plan na magbibigay sa iyo ng 1 million above after 20 years. And meron po tayong policy fee na 500 pesos every year, no? Hanggang 7 taon po yan. So, take note of the age bracket, no? So, kasi kung mas mataas na yung edad mo, talagang mas higher plan na po yung sa inyo. Of course, the higher the plan, the higher the benefit din. Alright? So, take action, secure your future, because you will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. And kailan po ba tayo magsisimula mag-ipon? Tsaka na ba kung nasa 60 na tayo? Of course not. Dapat ngayon, simulan na po natin. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college, and you would also need money for his or her education. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. Yan yung realidad ng buhay. You have to be prepared for these kinds of situations. Kailangan po natin maghanda sa mga sitwasyon na to. So ito yung ating action plan. Be part of our community. IMG provides total financial solution. Lahat po ay maaari nating matutunan dito. Paano kumita ng extra income, makapag-ipon, makapag-invest, maprotektahan yung ating perang pinaghirapan. No? Matutunan natin paano naman yung pera magtrabaho para sa atin, become our own money manager, and build a solid financial foundation. Para masimulan natin yan, yung kailangan lang natin gawin is mag-join sa IMG. Pangalawa, mag-start ng Kaiser Savings Plan. Pangatlo, let's share the mission and also do the business. So, once you become a member of IMG, you will already have access to our major providers. Sa healthcare po, si Kaiser. Sa life insurance, si Manila Bankers. Investment, nandyan po yung Ramper Financials. Soldebo Funds. Sa real estate, nandyan yung DMCI, SMBC, Ayala Land. General insurance is our non-life insurance, yung para sa sasakyan, bahay,
bond funds, no? Or at saka yung travel insurance, nandyan po yan. And allied services, partner din natin, Kaiser Medical Center, Everest Memorial Concierge, no? De Los Reyes Optical, even Palawan Pawn Shop po, partners natin yan. Okay? And once you become a member of IMG, meron na po tayong a total of 62 benefits. No? Unang-unang na benefit is yung automatic mutual fund investor po tayo. Automatic yung part of your membership, yung yung 1,000 pesos initial investment, napupunta na po yan sa IMG Strategic Growth Fund. Okay? And then, you have up to 300,000 na personal accident insurance from Manila Bankers Life. May 50,000 din na life insurance coverage parang Fidelity Life na pwede pong ma-convert into a memorial service. No? So, ito yung kagandahan kasi isang beses ka lang magbayad for worth 50,000 memorial service. Hindi katulad ng ibang memorial products, no? Nagmo-monthly ka na ng 100, you're paying 10,000 in a year, no? For 5 years for 50,000 worth of coverage. But dito, one time lang yung 50,000 na memorial benefit. No? And for international members, meron po tayong worldwide protection. That's another 500,000 accidental death benefit. May burial benefit din na 100,000. Accidental medical reimbursement, acts of terrorism, unprovoked murder and assault, and accidental disablement benefit. No? Lalo na sa mga nagtatrabaho na mga factory, napaka-risky na trabaho, no? Maganda po talaga ma-avail yung ganitong benefit. No? And yun nga, sa disablement benefit, may mga ano yan, value, no? And then, may repatriation service, no? Para sa mga kabayan nating OFW. And exclusive members price, no? Pag gusto mong gawing career ito, pwede kang maging licensed associate financial planner. May access ka din or discount sa Kaiser Medical Center, unlimited consultation for members sa Kaiser Medical Center. May libreng consultation at I-frame ka din sa De Los Reyes Optical. No? Libreng legal assistant program, that's 2 sessions per year. That's online. So kahit nasa ibang bansa ka, you can maximize that. And then, may libreng ebook tayo. No? And then, may access din tayo sa mga investment seminars and workshop. No? Ito yung different topics na, no? Increasing cash flow, debt management, building a solid financial foundation, and proper protection, building wealth and asset accumulation. Dito pumapasok yung stock market mutual fund, and retirement planning, wealth preservation, and also building a business in the financial industry. No? So kung nagustuhan nyo po yung napakinggan nyo ngayong gabi, make sure to enroll and be part of our community. No, maganda yung meron tayong additional knowledge. No? Maka-attend tayo sa mga ganitong workshop. At marami pa po tayong mga benefit dito. Hindi ko na lang po isa-isahin. Highlight ko lang yung major benefit. No? Of course, libre yung ating investment seminar sa Mutual Fund. And then partner natin yung Palawan Pawn Shop. Meron tayong discount sa mga IMG-related payments. At kung gusto po nating bumili ng real estate, ng sasakyan, no? Discounted po tayo dyan. No? And for the business side, no, may separate topic training po tayo dyan. No? Tuturuan tayo paano din kumita ng extra income part-time. No? Kahit nandyan ka sa ibang bansa. Alright? So marami din po tayong trainings dyan dito. Hindi ko na lang po isa-isahin. For OFWs, may mga exclusive events po tayo dyan sa ibang bansa. No? So yan. So yung ating basic membership, yung mga na-mention ko kanina na benefit, one time lang po is 6,000 pesos. Okay? That's for Philippine code. Now, if you are in OFW at gusto mong magkaroon ng mas malaking protection, what we recommend is that you get an international coded membership. Tas umaabot siguro po yan nasa mga $185. So most probably nasa mga 10,000 to 11,000 pesos. No? So just ask the person who invited you to give you exact amount, no, para sa international membership. And what we recommend is yung associate membership. This is the basic, yung 6,000 plus Kaiser Savings Program. Example lang po itong 12,382. No? So because you can, of course, no, change this depende kung ano yung Kaiser plan na kukunin po ninyo. Tingnan nyo lang po kung ano yung plan na angkop sa edad nyo at kaya sa budget po ninyo. No? Kaya sa budget 6
that's for Philippine code. Tapos i-add mo lang kung magkano yung monthly ng inyong Kaiser plan. Para maging associate member ka. Yung difference po ng basic at saka associate, yung kagandahan, of course, kapag associate ka, kumpleto po yung benefits mo, pwede ka na din magkaroon ng sarili mong financial brokerage business. Alright? So get started, be part of our IMG community. Just fill up your basic information, provide your basic information and one valid ID para ma-pre-approve na po natin yung membership po ninyo. You can choose basic or associate membership, which is our recommended. And then choose a Kaiser plan that suits for you, kaya ng budget nyo, and let's process your membership, no? Or initial investment. For payments po, maaari po tayong magbayad through GCash or maghulog through GCash, remittance, or bank transfer, whichever is convenient for you. No? Yan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Would like to welcome you all in advance sa community and together let us achieve our dreams. Again, I'm Lou Maraon. This is my FB page, no? Or Lou Maraon, my mobile number and email address. Again, no, may kasabihan nga, financial education is not a dream, it's a decision to make. So kung nagustuhan nyo po yung mga napakinggan nyo ngayon at saka gusto nyo mabago yung financial situation nyo, financial life nyo, be part of our community, no? Together, no, let's achieve our dreams and would love to help you and assist you po sa financial journey nyo dito. Again, maraming salamat. Do not forget to set a second meeting. Mag-meet po kayo ng person na nag-invite po sa inyo so that ma-address yung mga katanungan po ninyo. Kasi alam ko, iba-iba yung mga concerns natin or yung mga katanungan natin. Mas maganda yung magkaroon po kayo ng one-on-one discussion. Alright? Again, thank you for your time and God bless po.